Good morning today. First day ng Honda Fit. Simula nang na-release siya kahapon. Uy, yung chinecheck mo dyan, B. Towhook. So today, pupunta kami ng Misusawa. So short trip lang. Next town lang, mga 15 minutes lang yun simula dito sa bahay. And ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba nakakuha or nakabili ng Honda Fit, yung girlfriend ko, dito sa Japan. So, i-share namin sa inyo yung journey or yung process kung paano nangyari yun. Let's go! Kinakabahan. Unang-unang requirement is yung Japanese driver's license, lalo na kung nagkatrabaho ka dito sa Japan. Kung nagtutour ka lang naman, pwede kang mag-rent ng sasakyan, international driver's license. Pero kung mag-own ka ng sasakyan, kailangan mo ng Japanese driver's license. Napag-uusapan natin next episode kasi medyo mahaba yung process ng Japanese driver's license. Uy, 26! Ganda ng video. Para tayo nasa movie, B. Number 2 requirement is yung Juminyo or yung address registration. Certificate yun na kinukuha sa City Hall na nagpapatunay na nakatira ka dito sa address na to, and yung address na yun syempre kailangan may parking. And speaking of parking, nandito na kami sa Hardove and magpo-park na yung girlfriend ko. So medyo mahina pa siya sa parking, so kailangan ko siya i-guide. Yung end mo sa sakyan mo, bante mo pa. Le-level mo siya dyan sa ganyan na parking mo. Brake sagad, brake. Lunggaling! Nakapark ako, alam ko na. Galing. Galing mo magturo. Galing. Nakapag Ano ka? ako. Back parking. Yes! Nagawa niya pero medyo hindi pa siya perfect. Pero at least 'di ba nakaka-happy na nagawa mo. Okay na yan for now. Ma-fix mo rin yan eventually. Dito kami ngayon sa Hardove kasi gusto namin bumili ng auxiliary para makapag-sound trip kami dito sa sasakyan. Kasi wala siyang Bluetooth. Ngayon nakakita ako ng audio jack to Type-C. So nakahanap na rin pala ako na itong audio jack. Bale. Ngayon, kompleto na tayo. Kailangan na lang natin siya i-testing mamaya dito sa sasakyan kung gagana. Siya, nag-shopping pa siya. Nakabili siya ng ito yung USB-C headphone jack na nabili namin dun sa Hardove. Kaya kami bumili nito kasi yung head unit ng Honda Fit ng girlfriend ko, wala siyang Bluetooth or wala siyang wireless connection. Sealed pa to, 1,100 lang. Saksa ko na siya. Naliit lang pala. Pwede na natin siya ikabit sa iPhone 16 or sa... Yabang. So, are you connecting a pair of headphones? Yes, headphones. Oh. Nice. Dito na kami sa Starbucks. So, lumipat lang kami dito sa Starbucks and ang ganda ng view kasi dito kita mo yung sasakyan na nakapark. And speaking of parking, number 3 na requirement sa pagbili ng sasakyan dito sa Japan is yung parking certificate. Itong parking certificate na to yung reason kung bakit wala kang makikitang nakapark sa kalsada ng mga sasakyan dito sa Japan. Wala ka rin makikitang mga nakabalandra sa kalsada ng mga sasakyan kasi dito, required ka na meron sariling parking yung sasakyan mo bago ka makabili. Isa pang requirement is yung Inkansho Meisho or yung seal certificate. So dito sa Japan, hindi sapat yung signature lang. Meron kaming mga ganito, yung stamp na ganito. So ito, Japanese to. Ang nakalagay dyan is Jose Marie. Tapos i-register mo to. Katunayan na itong stamp na to ay pagmamay-ari ni Jose Marie Tolentino na nakatira sa Kanegasaki, Iwate, Japan. Yun yung proof na yung pirma na to or yung stamp na to ay registered sa City Hall or sa government ng Japan. So number 5 requirement, ito yung pinakamahirap. Mahirap kuhain na requirement pagdating sa pagbili ng sasakyan dito sa Japan. Kapag nakompleto mo na yung mga requirements mo, kailangan mo ay Cash. or pera. Pwede naman mag-installment dito sa Japan pero kasi Kapag ka-installment, it will take time yung application, tas kailangan ng more papers. Kulang na kami sa time. Kaya, nag-cash na lang kami. kulang na kasi kami sa time, parang 2 weeks na lang, no? 2 weeks lang, tas dito pa manggagaling kasi sa Iwate, tas dadalhin pa sa Gunma. So spoiler lang, meron din kaming road trip from Iwate to Gunma since dadalhin nga tong Honda Fit or iuwi niya sa Gunma from Iwate. So 6 hours yon, 6 hours drive yon. So exciting, medyo nakakaba kasi first time namin mag-long drive dito. Bali sobrang daming kailangan no, para lang makabili ka ng sasakyan dito. Pero kapalit naman nun yung comfort, diba? And yung hassle, hindi ka na hassle pag papasok ka ng
trabaho. Kasi before, ilang minutes kang naglalakad, 10 to 15 minutes ka naglalakad. Tapos Papunta ng train. Tapos Tapos? train. Tapos lakad ulit papunta ng school, ng work. Tapos kapag summer, ang kalaban mo sobrang init. Kapag winter, sobrang lamig naman. Tas, kasi sa Gunma, usually pag countryside dito sa Japan, ang hirap pag walang sasakyan. Hindi ka naman makakapag-bike kapag winter. Saka hindi ka marunong mag-bike. Yes. So yun, pagod ka na sa work, tapos pagod ka pa kasi maglalakad ka pa pauwi. Pero ngayon, pagpasok mo next month, after New Year, Nakakaya na. in-upgrade na ni Lord yung buhay mo. Amen. Pero yung process na yun, hindi siya doon tumitigil sa pagbili ng sasakyan. Meron pang mga insurance, yearly inspection, maintenance. Pero yun nga, sabi mo nga sa akin, or sabi sa akin ng girlfriend ko, what's worth it won't come easy. So dito ko na muna tatapusin yung video. Magkakape muna kami dito. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.